Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, September 5, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Ang first violation po niyan ay 2,000 pesos. Ang second violation ay 3,000 pesos. At ang third violation po ay 5,000 pesos. Price ceiling na 45 pesos kada kilo ng bigas. Umarangkada na sa mga palengke. Mga hindi susunod, pagmumultahin na. Ayudang 15 pesos sa maapektuhang retailers, ipapamahagi na rin ba? Lumalabas kasi na nahubaran ang kapangyarihan ng gobyerno, ang DOE na makialam dito sa nangyayaring pagtaas ng diesel. Kaya sana makita ito ng ating mga mambabatas. Matapos ang ikasyam na sunod na taas presyo sa krudo, Oil Deregulation Law, pinarerepaso ng Transport Group, habang ilang tsuper nag-aaral na lang ng ibang alternatibong pagkakakitaan. If you're with the telcos and you see this application form of that monkey smiling at you, NBI ibinunyag ang posibilidad ng SIM registration gamit ang larawan ng unggoy. Bilang tugon, IRR ng SIM registration law pinare-review na ng Senado. Ang desisyon ng suspensyon ng programa ay hindi pa pinal at epektibo. Kaya sa ngayon ay patuloy niyo pong mapapanood ang It's Showtime. At sa ating balitang showbiz, sa kabila ng suspension order ng MTRCB, it's a showtime, nangakong patuloy na maghahatid ng saya sa madlang people. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sanib puwersa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nag-ikot sa mga palengke sa Metro Manila para ipatupad ang price cap sa bigas na 45 pesos kada kilo. Ang mga hindi susunod, pagmumultahin. May balitang A to Z si Kim Salinas. Umarangkada na sa unang pagkakataon ng price cap sa bigas na 45 pesos well-milled rice, pero ang 41 pesos na regular milled ay wala pa umanong supply. Pero ang ating mga kababayan, sinamantala na ang pagkakataon upang makabili. Yun nga lamang, limitado sa 3 kilo kada mamimili ang pwede nilang mabili. Kasi 5 kilo nga dapat ang bibiling ko. Ang sabi nila, bawal ang 5. Kaya bibili ako sa iba ng 3, bibili ako sa iba ng 2. Bagamat limitado ang nabiling bigas ni Erlinda, malaking tulong na anya ito sa kanilang pamilya. Tuwan-tuwa po kami kasi ang bigat ng presyo ng bigas. 60, 55, 70. Siyempre kung saan yung mura, pwede naman kainin. Yun ang bibilin namin. Si Joy naman, tila hindi siya kumpiyansa sa nabiling well-milled rice, kaya pinahaluan niya ito ng pandan rice na mas mataas ang presyo. Ano po ng pandan rice para kahit matigas yung mas mamurahin, at least may nakahalo pong may mabango. Hindi ko pa kasi try yung bigas na mamurahin. Itong masama, at least may halo siya na mas magandang klase bigas. Kanina, nag-ikot ang iba't ibang sangay ng gobyerno sa ilang palengke at supermarket para mabantayan ang mahigpit na pagpapatupad ng price cap sa bigas alinsunod sa Executive Order No. 39 ng Pangulong Marcos. Babala ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, pagmumultahin ang mga hindi susunod. Ang first violation po niyan ay 2,000 pesos. Ang second violation ay 3,000 pesos. At ang third violation po ay 5,000 pesos, pati po ang pag-revoke ng permit. Sa panig naman ng ilang retailers, susunod sila sa naturang EO basta mabigyan rin sila ng murang supply. Sabihin natin 20 sako isang araw, kung masusuplayan kami, na hindi naman kami malulog, hindi mas maganda. Una na ring ipinag-utos ng Pangulo ang ayuda sa mga rice retailer na maaapektuhan ng price ceiling. Alam namin lugi sila. So in effect, gumawa naman ng steps ang ating Pangulo para matulungan ang ating mga maliliit na nagbibili ng bigas by allotting 15,000 pesos from DSWD para sila matulungan. Pinapalista lahat. No? Ipinapalista, meron tayong tinatawag na National Grains Association.
yung mga retailers, no? Nakikipag-ugnayan na po rito nang sa ganoon masaya paano yung pagkalugi ay maibsan man lang. Yung DTI, together with DA, as we start today, kinokolekta lahat ng mga listahan ng mga retailers at ipapasa natin sa DSWD para magbigay ng ayuda yung gobyerno. Bagamat malaking tulong ang 15,000 piso na ayuda, hiling ng mga retailers, ibigay na ito agad at wag nang pahirapan pa. Mas maganda nga, nauna pa yung ayudang ibigay sa retailers para siguradong yung kalugihan ng mga retailers mapunan agad. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Inihain ng isang kongresista isang panukalang batas na naglalayong bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo ng Bansa na magdeklara ng State of National Rice Emergency upang matugunan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Sa ilalim ng House Bill No. 9030 ni Marikina Representative Stella Kimbo, maaaring magdeklara ng rice emergency ang Pangulo, katuwang ang kalihim ng agrikultura kung mayroong matinding kakulangan sa supply ng bigas o kakaibang pagtaas sa presyo nito. Maaaring umiral ang deklarasyon hanggang 6 na buwan, maliban na lang kung mas maagang bawiin ng Pangulo o ng Kongreso. Sa ilalim din nito, papayagan ng pamahalaan na magbigay ng subsidiya sa bigas para sa pinaka-nangangailangan sektor. At pinahihintulutan din ng panukala ang National Food Authority na mag-angkat ng bigas upang mapanatili ang buffer stock nito. Lalo pang bumilis ang antas ng pagtaas ng pangunahing bilihin at serbisyo nitong Agosto. Umakyat ito sa 5.3% mula sa 4.7% noong July. Ayon kay Philippine Statistics Authority National Statistician at Civil Registrar Undersecretary Dennis Mapa, kasabay ito ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at produktong petrolyo. Sa food and non-alcoholic beverages, nananatiling mataas ang presyo ng bigas, kamatis at tilapia. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Agosto 2023. Ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 5.3% nitong Agosto 2023. Kanya-kanya ng diskarte ang ilang namamasada upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa muling pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Pero ang diskarteng ito hindi raw sasapat para maibsan ang hirap ng mga consumer. Ang panawagan ng ilang transport group sa gobyerno, alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. 15 taon nang ikinabubuhay ni Oliver ang pamamasada upang may panustos sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Mas maganda sana kung baba na dapat ng diesel, ibalik sa mga 40 lang siguro mahigit. Okay na sa amin yun. Kaysa ganito na 60, nako. Kami mahirapan eh. Kaya nitong nagtaas presyo ang produktong petrolyo kaninang umaga, nakikinita na niya ang pagnipis ng kanyang 750 pisong arawang kita, lalo't limitado lamang sa pamamasada ang trabahong kaya niya. Tsaga-tsaga lang talaga. Pinagtsagaan lang muna namin itong trabaho na ito. Wala naman kami ibang pagkakitaan eh. Ito lang talaga, pagmamaniho. Paliwanag ng Department of Energy, ang taas presyo ay bunsod ng patuloy na umiiral na oil supplies cut ng mga bansang kasapi sa Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC. Si Russia nga po tinigil niya na yung shipment niya sa mga foreign markets niya. Siguro mga around 300,000 barrels ang per day ang kanya tinigil. At Saudi po yung committed na yan na 1 million barrels per day. Pero ayon sa ilang transport groups, palusot lang raw ito ng gobyerno. Paulit-ulit nilang hiling, repasuhin na ang oil deregulation law na nagdidikta sa presyuhan ng krudo sa bansa. Lumalabas kasi na nahubaran ang kapangyarihan ng gobyerno, ang DOE na makialam dito sa nangyayaring pagtaas ng diesel. Kaya sana makita ito ng ating mga mambabatas. Sa ngayon, dahil walang magawa sa mahal na presyo ng krudo, ang ilang pamamasada ang puhunan, pinili na lang munang dumiskarte. Kung ano lang yung kayang i-budget sa isang araw, i-budgetin talaga. Pag yung may konting tira, itabi para pag may emergency, dudukutin ka. Sa lagay naman ni Mark, hinahati niya ang kanyang oras bilang motorcycle taxi driver sa umaga at ang pagpasok bilang scholar ng TESDA sa gabi. Nag-aaral siya ng welding para magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan. Ang kagustuhan na umahon, umasenso, umangat.
Kasi ngayon, hindi man po kasi sa welding, lalo na po sa locally tsaka through abroad. May balak po rin kasi kung mag-abroad. Ito na ang ikasyam na sunod na linggo na nagpatupad ng taas presyo sa produktong petrolyo. Inaasahan ng DOE na tataas pa itong muli dahil sa umiiral na oil supplies cut sa OPEC. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Pinare-review na ng Senado ang IRR ng SIM registration law sa harap ng talamak pa ring tech scam sa bansa na ibunyag rin kasi sa hearing kanina na pupwede umanong makapagrehistro ng SIM sa mga app ng telco gamit ang picture ng isang hayop. Narito ang ating Balitang A to Z. Yeah, the picture on the left, Your Honor, ano po yan, yung monkey po na. No? Posibleng makalusot sa SIM card registration sa bansa gamit ang larawan ng unggoy. Ito ang ibinunyag ng National Bureau of Investigation sa hearing sa Senado kanina ukol sa patuloy na paglaganap ng tech scam sa kabila ng SIM registration law. If you're with the telcos and you see this application form of that monkey smiling at you, what the heck are you doing? It's common sense na hindi dapat. Paliwanag naman ng telco na Globe, solusyon sana ang full implementation ng National ID System o kaya ang pagbibigay sa kanila ng access sa government data ng users para maberipika ang katauhan ng registrant. Siguro lumulusot nga po yun, mga features. Sana kung napatupad na fully yung National ID System, mas madali po yun kasi may biometrics. Pero unggoy yung nasa picture Na hindi po namin nakikita yon kasi diretso po sa system. So you think your system is working? Aminado naman ng NBI na lumalala na ang cybercrime sa bansa. On the daily basis, we often receive 30 to 40 complaints walk-in yan, sir. At most of the cases involves ESPs, meaning electronic service provider like Viber, Twitter, LinkedIn. Ang issue po namin, because of the rise of CAS, we call it cybercrime as a service, and then the phishing as a service, and then ransomware as a service, and the list goes on. Yung cyber attacks po has been democratized. Parang free na yon sa cyberspace natin. Kulang po talaga yung nagbabantay, sir. Talamak rin daw ang bentahan ng rehistradong SIM. Isa sa mga nakikitang dahilan ay ang mababang penalty na 6 na buwan na kulong at multa. May mga huli kami na nagbibenta siya ng 2,000 to 3,000 SIM cards, and then may kita siya doon na 40 to 50 pesos per SIM card. So medyo kung mahirap nga ang buhay mo, definitely kakagatin po nila yon. Bilang tugon, iminumungkahi ng National Telecommunications Commission ang paglalagay ng validation mechanism pagkatapos ng SIM registration. Pinare-review naman ni Senate Committee on Public Services Chairperson Grace Poe ang implementing rules and regulations ng batas. Habang pinag-aaralan na rin ng pamahalaan na limitahan ang bilang ng mga SIM na pwedeng iparehistro ng isang individual. Nasa 30 minuto lang ang itinagal sa pagdinig ng budget ng Office of the President sa komite sa Kamara. Ayon kay Abra Representative Jing Bernos, nagdesisyon silang i-terminate ang hearing dahil sa tinatawag na parliamentary courtesy. Pero bago ito matapos, umapila ang Makabayan Bloc na dapat mabigyan sila ng pagkakataon na makapagtanong sa budget ng Office of the President. Kinekwestiyon ng mga ito kung bakit mayroong 4.66 billion pesos confidential fund ang ahensya na bagay na hindi naman raw masusolusyonan ang patuloy na pagtaas ng bilihin. Depensa naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kinakailangan ng pondo dahil sunod-sunod ang foreign travel at presidential meeting ng Pangulo. Sa huli na aprobahan naman ang 10.707 billion pesos na panukalang budget ng OP para sa susunod na taon. Samantalang napakalakas na umaalingaw-ngaw ang katanungan ng mga mamamayan. Bakit may bilyong-bilyong sinisikretong pondo samantalang patong-patong ang kagyat na pangangailangan para sa ayuda, libreng edukasyon at serbisyong medikal, abot kayang pabahay at iba pa. Mapapababa ba ng 4.56 billion pesos na CIF ng Office of the President ang presyo ng bigas, iba pang mga pagkain sa palengke? The presidency is not merely a symbolic figurehead or a ceremonial role. Rather,
It is the epicenter of governance, the fulcrum upon which the entire nation pivots. It is also a position laden with responsibilities, obligations, and the immense weight of leadership. Mas lalo pang lumakas ang bagyong Ineng habang kumikilos sa Hilagang Silangan. Huli itong namataan sa layong 1,020 kilometers. Taglay ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour na may pagbugso ng ulan na 55 kph. Gayunpaman, hindi ito magdadala ng direktang epekto sa bansa sa mga susunod na araw. Nilinaw naman ng Pag-asa ang mga nararanasang malalakas na pag-ulan ay bunsod ng nararanasang habagat. Inaasahan namang lalabas na ang bagyo ng PAR sa Huwebes. Patuloy pa rin mapapanood ng madlang people ang noontime show na It's a Showtime hanggat hindi pa pinal ang 12-day suspension na ipinataw ng Movie Television Review and Classification Board. Kanina, binasa ng isa sa mga host na si Jong Hilario ang official statement ng programang It's Showtime ukol sa naging desisyon ng MTRCB. Nag-ugat ito sa mga reklamong natanggap ng ahensya kaugnay sa isang episode ng Isip Bata noong July 25 kung saan sinasabing may pagka-sensual ang pagkain ni na Vice Ganda at Ion Perez ng icing sa harap ng mga bata. Samantala, nilinaw naman ng MTRCB na hindi kasali ang chairperson nitong si Lala Soto sa naging botohan ng board ukol sa suspension order upang masigurong patas ito sa programa. Mababatid na katapat ng Showtime ang noontime show ng ETVJ ng ama ni Lala na si Tito Soto. Kami ay maghain ng motion for reconsideration dahil naniniwala kami na walang nangyaring paglabag sa anumang batas. At habang nakabinbin ang motion for reconsideration, ang desisyon ng suspensyon ng programa ay hindi pa pinal at epektibo. Kaya sa ngayon ay patuloy niyo pong mapapanood ang It's Showtime. Susunod sa Ibayong Balita, Pilipinas handang pangunahan ng ASEAN Summit sa 2026. At mamaya sa showbiz, paggento ng Pinoy Pop Group na SB19, sikat na rin sa mga Korean idol. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Umamin na ang na-dismiss na dating pulis na si Wilfredo Gonzales sa ginawang panghaharas sa isang siklista sa Quezon City. Humingi ito ng paumanhin sa pagkasan ng baril sa siklista at sinabing nagsisisi siya sa kanyang ginawa. Paliwanag pa nito, dinepensahan lang niya ang sarili dahil nagpapagaling pa siya mula sa isang operasyon. Ako ng tawad sa parte pong yung pambabato ko at yung pagbunot ko at yung pagkasa ko. Inamin naman po niya, susugurin niya ako. So sa akin po is, yung element na isya kung man lang siya, wag niya akong masugod. Kasi kung madadakma niya po ako, baka mapatay niya po ako. Mahina po ako eh. Bagong opera po ako eh. Sa iba pang balita, arestado naman ang isang pulis at ang kapatid nito na nagpanggap na pulis. Makaraang mangikil ng pera sa isang babaeng Chinese national sa Pasay City. Dumulog sa Pasay City Police Station ng isang Malaysian national na kaibigan ng biktima dahil sa natanggap na isang text message mula sa suspect na nanghihingi ng ₱250,000 kapalit ng paglaya ng kaibigan. Agad rumisponde ang mga pulis Pasay at nakumpiska na nakumpirma na ang suspect na pulis ay miyembro ng District Special Operations Unit ng Southern Police District na may ranggong Police Staff Sergeant. Habang ang kapatid naman nito na nagpanggap na pulis ang kasamang kasabwat na nakasuot naman ng camouflage na t-shirt. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga suspect na mahaharap sa patong-patong na reklamo ng illegal detention, robbery, extortion, paglabag sa Comprehensive Law of Firearms and Ammunition, falsification of public document at illegal use of police uniform. Alam naman natin na ang pagiging pulis ay isang noble profession, serbisyo, ang ating dapat gawin, hindi perwisyo.
Umabot na sa mahigit 2,800 na mga kubol ang giniba ng Bureau of Corrections sa New Bilibid Prison. Ito'y para makasiguro na walang makakalusot na kontrabando sa lahat ng mga piitan. Ayon kay Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang Jr., target din nila na maglagay ng mga CCTV camera oras na matapos ang paggiba ng mga makeshift na room sa mga kulungan sa bansa. Matatanda ang nakumpiska kamakailan ng Bucor ang mga baril at droga sa loob ng Bilibid, kaya agad na ipinag-utos ni Katapang ang demolisyon ng mga kubol. So ginawa natin is tinanggal natin lahat yung mga dingding para kita sila. And then hopefully malagyan na rin natin ng CCTV para sa ganon nakikita natin kung anong mga ginagawa nila even if they are inside their cubicles or kubol. Nag-issue na ng warrant of arrest ang Manila Regional Trial Court laban kay dating Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. at iba pang akusado sa pagpatay sa Negros Oriental Governor Roel Degamo. Isasagawa naman ang arraignment at pre-trial conference sa October 4. Samantala, pumalo na sa higit 1.4 million na aspirant ang naghain ng kanilang kandidatura para sa barangay at sangguniang kabataan elections para sa October 30. Higit ito, mas mataas na mga aspirant noong May 2018 BSKE na mayroon lamang 1.1 million na kandidato. Pilipinas handang pangunahan ang ASEAN Summit sa 2026 ayon kay Pangulong Marcos. Kung bakit alamin sa balitang A to Z Overseas ni Billy Torres. Handa ang Pilipinas sa pangunahan ng Association of Southeast Asian Nations Summit sa taong 2026. Mas maaga sa orihinal na schedule ng bansa na 2027. Yan ay kung sakaling umatras ang Myanmar sa gitna ng diskusyon ng ASEAN kung paano magiging dialogo ng regional group sa naturang bansa at sa military junta leaders nito. We will fortify the foundations of our community building and navigate ASEAN as it embarks on a new chapter. Samantala, gaya ng ipinangako, iniangat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa plenary session ng ika-43 ASEAN Summit sa Jakarta ang ilang puntos na interes ng Pilipinas. Una na ang pagtataguyod ng rules-based international order, partikular ng United Nations Convention on the Law of the Sea sa South China Sea. We will count on the support of fellow member states and continue to work with our partners to strengthen ASEAN's centrality and to promote peace, security, stability, and prosperity in the region. Bagay na suportado ng states members. ASEAN Indo-Pacific Forum as a concrete form of ASEAN outlook on the Indo-Pacific has attracted significant interest from government and private sectors, and I hope the continuing implementation of AOIP. Hinikayat nitong ASEAN leaders na paigtingin ang suporta sa micro, small at medium enterprises at digital at creative economy. The citizens of ASEAN should reskill and upskill to maintain their leading roles in our economies. Nangako rin si Marcos sa magpapatuloy ang effort ng Pilipinas para sa mas masiglang ekonomiya sa rehiyon sa pamamagitan ng bukas at malayang multilateral trading system. To further expand mutual trade, we should continue efforts at enhancing ASEAN connectivity and supply chains. Kontento naman si House Speaker Martin Romualdez sa advokasya ni PBBM sa pagprotekta sa kapakanan ng migrant workers. Napakaganda kasi yun po talaga ang hangarin natin lahat. Mismo sa Kongreso, ay protektahan talaga ang mga migrant workers, yung mga OFWs. Kaya sa susunod na taon, inaasahan pangungunahan naman ng Laos ang summit. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Back
back-to-back win para sa Pinay tenistang si Alex Ayala sa kanyang unang pagsabak sa W100 Tokyo sa Japan. Umabante ang 18-year-old na Ayala sa kanyang singles match kontra home bet na si Natsumi Kawaguchi sa 2 oras na laro na nagtapos sa score na 6-4, 6-3. Matapos talunin si Kawaguchi, ang Japanese player rin ang nakapartner ni Ayala sa doubles game para naman talunin ang Thailanders na sina Lixia Kumkum at Piangtarn Philpech para makapasok sa doubles quarterfinals. Sa aming pagbabalik, aliw na dala ng Pinoy impersonator ni Taylor Swift. Aba, umabot na sa US television. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Kung dati sila ang gumagaya sa K-pop, ngayon, paggento ng Pinoy pop group na SB19, patok maging sa Korean idols. At speaking of paggaya, Filipino impersonator ni Taylor Swift, kinaaaliwan na rin maging sa Amerika. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Gento, 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 dito basta-basta bindo, di mo makumpleto parang bento, gento. Di ka basta-basta makakakita ng gento. Dahil ang dance craze na pinasikat ng ating Pinoy pop group na SB19, hit na hit ngayon sa mga K-pop idol. Marami nang sumabay, nakisayaw at napa. Gento, gento, dito basta-basta bindo, di mo makumpleto parang bento. Iba ang kamandag ng Gento Challenge dahil ang dating ginagaya na K-pop noon, sila na mismo ang tinatangkilik. Road to international stardom na talaga ang ating very own P-pop group na katatapos lang din ng kanilang matagumpay na world tour sa US. Dahil ikaw ang liwanag, Samantala, Queen Taylor Swift slay again. Patuloy na gumagawa ng ingay internationally ang Filipino drag queen na si Mac Coronel o mas kilala sa stage name na Taylor Swift. Na-featured lang naman ang ating bida sa US morning show na Good Morning America. Kasunod ng kanyang mga viral performance kung saan ini-impersonate niya lang naman ang American singer-songwriter na si Taylor Swift. Pinuri naman ng host ang kanyang pagiging creative, pati na rin ang kanyang costume at visuals kung saan ibinunyag ni Mac sa isang panayam na 30 to 45 seconds lang ang bilis ng kanyang pagpapalit na parang magic sa bilis. Hindi ito ang unang pagkakataon na na-notice si Taylor Swift ng Media International dahil maging ang Rolling Stone at Pop Crave ay ilan sa mga napahanga niya. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. At sa ating balitang nakaka-good vibes, paano nga ba humataw ng sayaw sa dance floor? Kailangan ba parang walang buto kung gumalaw? Baka dito makakuha tayo ng mga tip, panoorin. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo ito ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa singer-songwriter na si Willie Nelson. Ayon kay Nelson, hanggat mayroong magsasaka na nagsasaka, patuloy natin silang ipaglalaban. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!